Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Noong January 26, 2023, bago mag-alas 6 ng umaga, isang sasakyan ang papunta sa Alpine Ski Club at lumiko sa Arrowhead Road, malapit sa Georgian Bay. Madilim at napapaligiran ng nyebe ang umaga kasabay ang malakas na hangin at matinding lamig. Nakatutok ang driver sa daan hanggang sa mapansin niya ang isang kahel na liwanag sa di kalayuan. Dahil sa kuryosidad, huminto siya at bumaba ng sasakyan. Agad niyang naamoy ang gasolina at nasusunog na goma sa paligid. Pagtingin niya sa ibaba ng kalsada, sa likod ng mga guardrail, nakita niya ang isang sasakyan na nasusunog sa isang bangin. Agad siyang tumawag sa emergency hotline. Pagdating ng mga emergency responders, isinara nila ang Arrowhead Road. Pinatay ng mga bumbero ang apoy at sinimulan ng mga pulis ang investigasyon sa lugar. Ang nasunog na sasakyan, isang Mitsubishi Outlander, ay naipit sa mabatong bahagi ng bangin. Sa loob nito, natagpuan ng mga investigador ang isang sunog na bangkay sa bahagi ng passenger side. Sinaliksik ng mga pulis ang plate number ng sasakyan at nakumpirmang pagmamay-ari ito ni James Schwamm, isang 38 years old na bumbero mula sa Collingwood. Gayunpaman, ang bangkay ay halos hindi na makilala dahil sa tindi ng pagkasunog. Sa gitna ng investigasyon, may isang mahalagang ebidensya ang nadiskubre, isang bakas ng mga yapak sa nyebe mula sa pinto ng driver papunta sa kalsada. Ito ay isang senyales na hindi nag-iisa ang sinumang nasa loob ng nasusunog na sasakyan. Si James Schwamm ay nagmula sa isang pamilyang kilala sa paglilingkod sa komunidad. Ang kanyang mga lolo at lola sa ina ay nagpatakbo ng isang charitable foundation, habang ang kanyang ina na si Diane ay isang entertainment executive na aktibong kasali sa iba't ibang philanthropic organizations. Lumaki si James na napapalibutan ng mga taong dedikado sa pagtulong sa iba. Nang makatapos siya sa isang Catholic high school, pinili niyang tahakin ang karera sa pagiging bombero. Naging respetadong miyembro siya ng Brampton Fire and Emergency Services at kalaunan ay umangat sa posisyong acting captain. Inilarawan siya ng kanyang mga kasamahan bilang isang maaasahang lider na nagtuturo at gumagabay sa mga baguhang bombero. Kilala rin siya sa aktibong pakikilahok sa mga charity events at sa pagsusulong ng fire safety sa social media. Para kay James, hindi lang trabaho ang pagiging bombero, kundi ito ang bumubuo sa kanyang pagkatao. Kung ikukumpara sa karamihan ng kanyang mga kasamahan, namuhay si James ng isang marangyang buhay. Madalas nilang ginugol ng kanyang pamilya ang taglamig sa kanilang bahay bakasyunan malapit sa Collingwood. Kasapi rin sila sa Craigleith, isang pribadong ski club, kung saan niya nakilala si Ashley Milnes. Si Ashley, nakilala rin bilang AJ, ay lumaki rin sa hilagang bahagi ng Toronto at tuwing weekend ay nasa kanilang bahay bakasyunan kasama ang pamilya. Mahilig siya sa tennis, running, golf, at hiking. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan bilang isang positibo at maaasahang tao. Matapos mamatay ang kanyang ina dahil sa cancer noong 2004, si Ashley ang naging emosyonal na sandigan ng kanilang pamilya. Kilala siya sa kanyang pagpapahalaga sa kapwa at lagi siyang nagdadala ng saya sa mga taong nasa paligid niya. Pangarap naman ni Ashley na magkaroon ng sariling bukirin at gumawa ng animal sanctuary. Nahumaling naman si James sa pagkamasayahin ni Ashley. Hindi nagtagal, madalas na silang magkasama at nag-i-enjoy sa mga gabi sa lungsod, hanggang sa nagsimula silang mangarap ng isang kinabukasang magkasama. Habang umaangat si James sa katungkulan sa fire department, si Ashley naman na natapos ang pag-aaral sa Art Institute of Pittsburgh ay naglunsad ng sarili niyang negosyo sa interior design. Sa unang bahagi ng 2010, bumili sila ng bahay sa Collingwood at nagpakasal. Isinagawa ang kanilang kasal sa Craigleith noong September 2012. Ito ay isang marangyang seremonya kung saan dumating si Ashley sa isang napakagarang karwahe,
Sa harap ng maraming bisita, nagpalitan sila ng mga sumpaan at sinundan ito ng masayang pagtitipon. Sa mga sumunod na taon, tila perpekto ang kanilang buhay. Na-promote si James bilang fire captain. Umunlad naman ang negosyo ni Ashley at nagkaroon sila ng alagang aso na pinangalan ng Rocco. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Noong 2018, lumipat sila sa isang Tudor-style house sa Collingwood na may access sa isang magandang hiking trail. Gayunpaman, tulad ng maraming pamilya, naranasan din nila ang mga hamon sa pagiging magulang at sa trabaho. Si James ay tumanggap ng ilang 24-hour shift bawat buwan at kumuha pa ng dagdag na trabaho sa Walker's Small Motors, isang lokal na negosyo na nagbebenta ng lawnmower at snowblower. Noong tag-init ng 2021, nagsimulang magtrabaho si Ashley sa isang kumpanya na gumagawa ng mga marangyang cottage at vacation home. Ang kanyang boss na si Steve ay isang matagumpay at gwapong negosyante. Makalipas ang 6 na buwan, nagsimula ang isang palihim na relasyon sa pagitan ni Ashley at Steve. Sa loob ng ilang buwan ay nanatiling lihim ang kanilang relasyon dahil sa madalas na biyahe at proyekto sa trabaho. Gayunpaman, noong April 2022, nadiskubre ni na James at ng asawa ni Steve na si Alexandra ang tungkol sa kanilang pagtataksil. Nag-file ng divorce si Alexandra, habang sina James at Ashley ay nagpasya namang subukang ayusin ang kanilang pagsasama. Tumigil si Ashley sa pagtatrabaho para kay Steve at lumipat sa isang project management firm sa Collingwood. Dumalo ang mag-asawa sa therapy, ngunit itinanggi pa rin ni James sa publiko ang nangyaring pagtataksil. Sa kabila nito, kumalat ang mga tsismis at nagsimulang magbago ang ugali ni James. Naging mailap siya, mas madalas uminom sa ski club, at naging mapanlait sa kanyang mga kasamahan. Inakala ng kanyang mga kaibigan na epekto lamang ito ng stress sa kanilang pagsasama ni Ashley at umaasang makakabangon din siya sa kalaunan. Ngunit, pagdating ng katapusan ng 2022, lalo pang lumubha ang sitwasyon. Inamin ni James sa kanyang ina na maaaring hindi na mailigtas ang kanilang pagsasama. Habang sinabi naman ni Ashley sa kanyang pamilya na balak na niyang iwan si James. Samantala, nagsimulang makipag-text si James kay Alexandra, ang dating asawa ni Steve. Inilista niya ang numero nito sa ilalim ng pekeng pangalan upang hindi mahalata. Pagdating ng kalagitnaan ng Enero, inamin ni James ang kanyang nararamdaman kay Alexandra. Pareho naman ang damdamin ni Alexandra, ngunit nagdesisyon siyang bigyan ng espasyo si James. Ilang araw ang lumipas, sinabi ni James sa kanya na buo na ang kanyang pasya na tapusin ang kanilang pagsasama ni Ashley at pagtutuunan niya ng pansin ang sariling kaligayahan. Hindi na niya kayang makasama ang asawa, ngunit tila imposible para sa kanya ang magpakasal muli. Hindi niya matanggap ang ideyang makihati sa pag-aalaga ng kanilang mga anak o ang mapasan ang gastusin sa child support at ang posibilidad na mawalan ng kanilang bahay. Inamin niya sa isang kaibigan na desperado na siyang makahanap ng ibang solusyon. Sa isip ni James, sinira ni Ashley ang kanyang buhay at reputasyon sa kanilang maliit na komunidad. Marahil, sa ilalim ng matinding puot at paghihiganti, naniwala siyang ang pagpatay lamang ang tanging solusyon. Posible ring may kinalaman ang pera bilang punot dulo ng krimen. Si Ashley ay may 2 life insurance policy, $250,000 para sa kanilang mga anak at $1,000,000 para kay James. Kung mamatay si Ashley, mapapasa kanya ang bahay, makakamtan ang kustodya sa kanilang mga anak, makukuha ang pera mula sa insurance, at makakabangon sa buhay kung mapagmumukha niya ang pagpatay bilang aksidente. Noong January 25, 2023, nagsimula ang araw nilang pamilya na tila normal lamang. Inihanda ni Ashley ang almusal, hinatid ang mga bata sa paaralan at pumasok sa trabaho. Si James naman, matapos ang overnight shift sa firefighting, ay nag-asikaso ng ilang bagay at umuwi. Kinahapunan, habang naglalakad si Ashley kasama ang kanilang alagang aso, inihatid ni James ang kanilang anak na babae sa isang riding lesson at isinama ang anak na lalaki sa Alpine Ski Club. Mabilis niyang sinuri ang parking area bago bumisita sa kanyang mga magulang. Sinabi niya sa ina na kailangan niya ang Hyundai Kona nito para sa isang hiking trip kinabukasan. Kinagabihan, ipinarada ni James ang hiniram na sasakyan sa Craigleith,
Sinundo ang mga bata at umuwi. Pinatulog naman ni Ashley ang kanilang mga anak sa huling pagkakataon. Noong January 26, 2023, madaling araw, nagising ang 9 gulang na anak na lalaki sa sigawan ng kanyang mga magulang. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang silid, nakita niyang nag-aaway ang kanyang ina at ama sa itaas na pasilyo. Sinabi ni Ashley sa bata na kunin ang kanyang cellphone upang matawagan ang pulis. Sumunod ang bata at iniabot ang cellphone sa kanyang ina. Ngunit, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Ashley na makatawag sa 911. Matapos bumalik sa kanyang silid ang bata, bigla na lamang sinunggaban ni James si Ashley, nilakasan ang pagkakasakal sa leeg nito. Nagpumiglas si Ashley upang makawala. Sa kabilang silid, nagising ang kanilang 6 na taong gulang na anak na babae at nakarinig siya ng tila may nahulog sa hagdan. Sa muling paglabas ng anak nilang lalaki mula sa kanyang silid, wala na ang kanyang ina. Naabutan niya ang ama sa ibaba na umiiyak. Narinig ng bata na nagtanong si James sa kanilang Alexa smart device kung anong oras na, at ayon sa kanyang alaala, sumagot ang speaker na 3:00 ng umaga. Sa pagitan ng 3:00 at 5:00, binihisa ni James si Ashley ng hiking clothes, at isinakay ang katawan nito sa kanilang Mitsubishi Outlander, ang sasakyang kadalasang minamaneho ni Ashley. Pagdating ng 5:00 ng umaga, napansin ni James na muling nagising ang kanilang anak na lalaki. Sinabi niya rito na isasama niya si Rocco, ang kanilang aso, sa paglalakad. Ngunit, nang isuot ni James ang kanyang coat, bitbit ang cellphone niya at ang kay Ashley, at lumabas ng bahay, naiwan naman ang aso sa bahay. Bago umalis gamit ang Outlander, nagpadala si James ng text mula sa cellphone ni Ashley, na nagsasabing aalis siya at magkikita silang muli. Makalipas ang ilang minuto, nag-follow up siya ng isa pang mensahe, sinasabing aalis na siya at ayos lang ang mga bata dahil mahimbing pa ang tulog ng mga ito. Habang papunta patungong Arrowhead Road, nagpanggap ulit siya na si Ashley sa pamamagitan ng pag-text na humihingi ng paumanhin sa pagsigaw niya kanina. Ipinahiwatig niya na pareho nilang kailangan ang kanilang personal na panahon para makapag-isip. Pagdating ng 5:45 ng umaga, nakarating si James sa parking lot ng Alpine Ski Club, na sinuri na niya 12 oras bago ang insidente. Binuksan niya ang trunk ng Outlander, nagbuhos ng gasolina sa loob at binuksan ng bahagya ang bintana ng driver upang makapasok ang hangin para sa paparating na apoy. Alam niyang mapapansin ng mga investigador ang kakaibang detaling ito, kaya nagpadala muli siya ng text sa sarili na nagsasabing naiwan ang mga gas can sa sasakyan at napilitan siyang buksan ang bintana dahil sa amoy. Nagmaneho si James ng kaunti pa, huminto, at nagpadala ng huling text. Sinabi niyang hindi na makakasama si Ashley sa pagha-hiking dahil sa vertigo, at uuwi na lamang ito upang mag-ehersisyo sa basement. Ito ay para maging kapanipaniwala dahil si Ashley ay may Meniere's disease, isang pangmatagalang sakit sa loob ng tenga na maaaring makaapekto sa balanse at pandinig ng isang tao na nagdudulot ng paminsang vertigo o pagkahilo. Matapos nito, itinulak ni James ang sasakyan patungo sa snowbank, inihulog ang lighter sa bintana, at sinunog ang sasakyan na may bangkay ni Ashley sa loob. Tumakas si James habang nilalamon ng apoy ang sasakyan. Naglakad si James ng halos 2 kilometro patungo sa Craiglit parking lot, kung saan kinuha niya ang Hyundai Kona ng kanyang ina. Ipinarada niya ito sa Admiral Collingwood Elementary School sa halip na sa kanilang bahay, upang hindi magtaka ang mga bata kung bakit naroon ang sasakyan ng kanilang lola. Pagkatapos, tumakbo siya pauwi. Nang makarating sa bahay, kumilos siya na parang walang nangyari, naghanda ng almusal para sa mga bata at sinabi sa kanila na nag-hiking ang kanilang ina. Inihatid niya ang mga bata sa paaralan, tinawagan ang kanyang ina upang ipaalam na maaari na nitong kunin ang sasakyan at nagtungo sa kanyang part-time na trabaho sa Walkers. Habang nasa trabaho si James, dumating ang Ontario Provincial Police sa kanilang bahay, ngunit walang sumagot. Nalaman ng mga otoridad na si James ay isang bumbero at agad na tinawagan ang Brampton Fire Department. Isang kasamahan sa trabaho ni James ang nagkumpirma na ang Outlander ay pag-aari ni James. Tinawagan niya si James, ngunit hindi ito makontak. Inakala niyang maaaring nag-skiing ito o may hindi magandang nangyari, lalo na delikado ang mga kalsada. Nang tumawag pabalik si James, nakuha pa nitong tumawa at sinabing buhay pa siya.
Nang tanungin ng kanyang katrabaho kung nasaan si Ashley, sinabi ni James na nasa bahay ito at hindi pumasok sa trabaho dahil sa vertigo. Pinaniwalaan ito ng nasabing katrabaho at agad na ibinalita sa mga pulis. Bandang 2:00 ng hapon, dumating ang mga pulis sa Walkers at ipinaalam kay James na natagpuan ang isang bangkay sa nasunog na Outlander na pinaghihinalaang si Ashley. Nagpanggap si James na nagulat at ikinuwento ang mga pangyayari sa umaga. Sinabi niyang nagkaroon sila ng pagtatalo ni Ashley dahil nais nitong mag-hiking habang kailangan niyang ilakad si Rocco at alagaan ang mga bata. Ipinaliwanag din niya na ang presensya ng mga kaha ng gasolina sa Outlander ay dahil inutusan niya si Ashley na bumili ng gasolina para sa snowblower. Ipinakita pa ni James sa mga pulis ang mga video clips mula sa kanilang doorbell camera. Sa unang tingin, tila kapani-paniwala ang alibay ni James. Ngunit, sa ilalim ng kanyang maingat na inihandang kwento ay may nakatagong kasinungalingan na unti-unting mabubunyag. Nagsimulang maniwala ang pulisya sa teoryang nagkaroon ng hilo si Ashley habang nagmamaneho, kaya nagkaroon ng aksidente. Pagkatapos, inihatid nila si James pauwi at iniwan kasama ang dalawang kaibigan. Maya-maya, tinawagan ni James ang ama ni Ashley at umiiyak na ibinalita ang aksidente. Nagsimulang tumira sina James at ang mga bata sa bahay ng ama ni Ashley. Ipinakita ni James ang sarili bilang nagluluksa at paulit-ulit na ikinuwento ang sinasabing nangyari. Naniniwala si James na alam niya kung paano itago ang krimen. Bilang bumbero, pamilyar siya sa proseso ng investigasyon at kung paano kumilos ang mga nagluluksa. Inakala niyang matalino siya para linlangin ang mga investigador at mga kapamilya. Ngunit sa makabagong teknolohiya, mahirap na ang makatakas sa hustisya. May mga nagduda sa kanyang kwento sa ibang kapamilya ni Ashley. Alam nilang mahilig mag-hiking si Ashley, ngunit karaniwang malapit lang sa kanilang bahay at sa umaga lamang kapag maliwanag. Nakakapagtaka rin na iiwan ni Ashley ang mga bata ng mag-isa. Lalo na sa kasagsagan ng napakakapal na nyebe. Nagkaroon din ng pagdududa ang mga investigador. Karaniwang may skid mark sa snow kung nagpepreno ang sasakyan, ngunit malinaw ang bakas ng gulong ng Outlander, indikasyong tuloy-tuloy ito sa pagbaba. Ipinadala ng pulisya ang sasakyan at ang bangkay sa Center of Forensic Sciences sa Toronto para sa masusing pagsusuri. Noong January 28, bumalik ang mga pulis sa bahay ni James. Isa na siyang person of interest. Ipinaalam sa kanya na kahina-hinala ang mga pangyayari sa pagkamatay ni Ashley. Sa kabila ng pagkakataong aminin ang ginawa, nanindigan si James sa kanyang bersyon. Upang suportahan ang kanyang alibay, gumuhit pa si James ng mapa ng rutang tinahak niya kasama ang alagang aso sa umagang iyon. Noong linggong iyon, sinundan ng mga pulis ang landas na sinabi ni James na nilakaran niya at sinuri ang mga security at doorbell camera footage mula sa mga kalapit na bahay. Wala silang natagpuang ebidensya na kasama ni James ang aso noong January 26. Sa halip, ipinakita ng mga kamera kung saan talaga siya naroroon. Nakita ang isang anino na nagbubukas at nagsasara ng trunk ng isang sasakyan sa Alpine Ski Club parking lot. Makalipas ang 15 minuto, nakita sa isa pang kamera ang parehong anino na ngayon ay may bitbit na backpack, tumatakbo sa isang kalapit na kalsada habang may sunog na makikita sa likuran. Ipinakita pa sa karagdagang footage na tumatakbo ang taong ito patungo sa ski club. Sinuri ng pulisya ang navigation system ng Hyundai Kona ng ina ni James. Ipinakita nitong umandar ang makina sa ganap na 6:01 ng umaga at naitala ang ruta papuntang Collingwood. Nakakuha ng search warrant ang mga investigador para kumpiskahin ang cellphone ni James at ang footage mula sa kanilang doorbell camera. Ang kanyang search history ay nagdulot ng hinala. Sa mga araw bago ang pagkamatay ni Ashley, naghanap si James ng mga paksang gaya ng alimony, kung ganap na nasusunog ang road flares, at kung maaaring maibalik ang history ng iPhone matapos itong mabura. Ipinakita rin ng doorbell footage, si James na gumagamit ng snowblower noong January 26 na nagpapatunay na hindi ito naubusan ng gasolina gaya ng kanyang sinabi. Di nagtagal, inilabas ng Center of Forensic Sciences ang kanilang report. Kinumpirma ng dental records na si Ashley nga ang bangkay. Napag-alaman ng pathologist na walang sugat na karaniwang dulot ng aksidente sa sasakyan,
tulad ng baling tadyang o mga buto. Ang sanhi ng pagkamatay ni Ashley ay neck compression. Namatay siya bago pa nagsimula ang sunog. Natagpuan din ng mga investigador sa loob ng Outlander ang isang lighter na may inisyal na JWS, isang mahalagang ebidensya laban kay James. Si James ay hindi pinayagang makapagpiyansa at nasa kustodiya ng mga otoridad mula pa noong February 2023. Ilang beses na rin siyang nagtangkang kitlin ang buhay. Kinasuhan siya ng first-degree murder at indignity to a dead body. Ngunit, nakipagkasundo ang kanyang abogado sa isang plea deal. Umamin si James sa kasong second-degree murder na may kaakibat na otomatikong habang buhay na pagkakakulong. Ibig sabihin, maaari siyang mag-apply para sa parol makalipas ang 10 taon, ngunit ang pinal na desisyon ukol dito ay nasa kamay ng hukom. Upang makatulong sa hukom sa pagpapasya sa sentensya, 21 sa mga mahal sa buhay ni Ashley ang nagbigay ng kanilang impact statement. Ibinahagi nila kung paano winasak ng pagpatay ang kanilang tiwala at kung paano naapektuhan ang kanilang kalusugan sa pag-iisip. Nito lang February 10, 2025, hinatulan si James Schwamm ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol sa loob ng 20 taon. Ipinagbawal din sa kanya ang makipag-ugnayan sa kanyang mga anak hanggang sa sila ay umabot sa edad na 18 taon. Nag-organisa naman ang babaeng kapatid ni Ashley at isa pang kaibigan ng isang donation drive bilang paggunita sa kanya. Ang nalikom na pondo ay ipinagkaloob sa isang non-profit organization sa Collingwood na tumutulong sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-abuso. Napunta naman sa pangangalaga ng isa pang kapatid ni Ashley na si David Milnes at asawa nito ang kanyang mga anak. Ipinahayag ng mag-asawa kung paano labis na naapektuhan ng trahedya ang mga bata. Kinailangan nilang lisanin ang kanilang tahanan, mga kaibigan at eskwelahan. Natakot silang maiwang mag-isa, nawalan ng tiwala sa mga bumbero, at natatakot sa mga sasakyan dahil alam nilang doon sinunog ang katawan ng kanilang ina. Ayon sa kanilang tiyahin, tuluyan nang nawala sa mga bata ang kanilang inosente, saya, at kalayaan. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.